Totoong napakahirap po na tayo ay magpatawad sa taong nakasala sa atin, nakagawa ng sakit, pananakit sa ating buhay. Napakahirap at hindi madali ang magmahal din sa taong paulit-ulit na ginagawa ang kasalanan sa ating buhay. At mahirap po na tayo ay maawa sa kanila na hindi naman dapat kaawaan. Subalit, kapag dumating ang Holy Spirit sa puso mo, tinanggap mo ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu, at ito'y nananahan sa ating buhay, tiyak na napakadali na lamang na tayo ay magpatawad sa taong nakasakit sa atin. Marunong na po tayong magmahal sa taong hindi karapat-dapat mahalin. At madadama na ang habag at awa doon sa taong nakagawa ng kasalanan. Tulad na lang halimbawa sa Panginoong Hesukristo, nung siya ay hinuli, dinakip ng mga tao, mga sundalo sa Roma, napakiwari nila siya ay nagkasala dahil lumabag daw sa kautusan. Subalit sinasabi naman ng Biblia na si Hesukristo ay perpekto at hindi nagkakasala sa mata ng Diyos. Kaya dahil nga sa misyon ng Panginoong Hesukristo, siya ay hindi lumaban. Hindi siya bagkos inayos pa ng Panginoong Hesukristo ang tainga na naputol sa sundang ni Pedro. Ito'y inayos ng Panginoong Hesukristo. At dito tinanggap ng Panginoong Hesukristo ang mga panununtok, pagmumura, ang mga sakit na ginawa ng mga tao sa Kanya, ang pagpapako sa krus, ang pagsibat, ang paglatigo sa Kanyang likod, tinanggap lahat ng Panginoong Hesukristo. Ang mga pananakit at ang lahat-lahat na. Ngunit sa bandang huli, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang Ama, humihingi siya. Ang sabi niya, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Naroon ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa mga taong nagkakasala laban sa Kanya. Kaya nakayanan niya na magpatawad dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Handa siyang magsakripisyo, isakripisyo ang buhay dahil naroon ang pag-ibig. Tulad na lang halimbawa din na ikaw ay halimbawa na hinamon ng suntok dahil kayo'y nag-aaway, mayroong bagay na hindi nagkaunawaan, hinamon ka ng suntok, subalit
ikaw ay umalis at hindi ka na lamang lumaban. Sa kalaunan, dumaan ang mga taon at siya'y nahuli ng pulis. Hindi siya karapat-dapat na iyong dalawin sa prisuhan. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ay kaya mo na siyang patawarin. At ito yung dinalhan ng mga pagkain dahil ikaw ay naawa at nahabag. Dahil yun ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y nauuhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y nagugutom at hindi ninyo pinapakain. Ako'y nabilanggo at hindi ninyo ako dinalaw. Yun ang sabi niya sa mga disipulo. Nagtanong ang mga disipulo, kailan ka nabilanggo? Kailan ka nauuhaw? Kailan ka nagugutom? Ang sagot ng Panginoon ay ang kapwa-tao na nauuhaw, nagugutom at nabilanggo na dapat natin bigyan ng pansin. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ating mararamdaman, ang presensya ng Diyos kapag nasa atin ang Holy Spirit na ating tinanggap. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo bago siya umalis sa aklat ni Mateo. Sabi niya, ipapadala ko sa inyo ang Holy Spirit pag ako'y makarating na sa aking Ama na nasa langit, upang ang Holy Spirit ang siyang gagabay sa inyo, magbibigay tulong at lakas, magtuturo at magbibigay ng aliw sa panahon na kayo'y nalulungkot o na-depressed. Yun ang pangako ng Panginoong Hesukristo. Kaya tanggapin natin ang Holy Spirit na kanyang ipinangako na ito'y ibibigay sa bawat isa na naniniwala, nagtitiwala, umaasa sa salita ng Diyos. Kaya magagawa na natin ang magmahal, ang magpatawad, ang maawa, ang magtiis sa kahirapan, sa sakit na dinala ng ibang tao sa ating buhay. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang tulong, sa kanyang awa at habag pagmamahal sa atin, araw-araw na tayo kailangan ng makababad sa presensya ng Diyos upang ang Holy Spirit, ang kanyang presensya ay ating ring madama, papasok sa puso at isipan upang maging matagumpay sa araw-araw na lakarin ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Purihin ang Diyos sa kanyang mga ginagawa. He is faithful. He is good all the time, sapagkat siya lamang ang may-ari ng lahat, siya ang source ng lahat, siya lamang ang makapangyarihan sa lahat, at wala na iba tayong lalapitan. Hindi tayo magiging matagumpay kung tayo'y lalapit lamang sa tao. Dahil ang tao ay limitado lamang ang kanyang kapangyarihan, limitado ang kanyang pag-iisip,
Subalit kung sa Diyos ay walang limitasyon ang kanyang pag-ibig, awa, habag. Kaya dapat lang tayo'y lumapit, tumawag sa Kanya, at wala nang iba pa tayong pupuntahan o tutunguhin ng tulong kundi sa Diyos na ating Ama na nasa langit. Purihin ang Panginoon.